Tulong sa kapwa, sapagkat iyan ang aray na kinalulugudan ng Diyos. Amen? Di ba ang sabi doon? Huwag daw natin kalimutan gumawa ng kabutihan. Dito sa Hebreo 13:16, pinapaalalahanan ng bawat isa na ang pagbibigay po ay hindi po siya obligasyon or hindi natin siya itong ginagawa tuwing Sunday. Di ba? Nagtatithes and offerings tayo. Kundi isa siya pagsamba sa Panginoon sa hapong ito. And kapag tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, yung heart po yung tinitignan ng Lord dito. Lahat po tayo, di ba, pag nagbibigay tayo, yung puso po natin yung tinitignan ng Lord. Tinuturuan po tayong maging mapagbigay. Saan? Sa kapwa, di ba? Tinuro dito na kapag nagbibigay tayo, ating pinapakita ng pagmamahal sa Panginoon, pagsamba, at tunay na mapurihan natin ang Panginoon. Sige po, itaas po natin ang ating ikapo sa Panginoon sa hapong ito, and tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay, Lord, na binigay niyo sa bawat isa, Panginoon, and Lord, sa puso, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, tunay, Panginoon, ang pag-bless niyo, Lord, sa buhay, Lord, ng lahat, Panginoon. And salamat po, Panginoon, dahil patuloy niyo po, Lord, pinupunan, Lord, yung mga pagkukulang, Lord, ng bawat isa. Patuloy, Lord, na turuan mo po, Lord, yung puso namin, Panginoon, maging cheerful giver, Panginoon. And tunay, Panginoon, sa iyo lamang po namin inaalay itong hapon namin, Panginoon. And we pray, Panginoon, na tinataas po namin, Panginoon, yung messenger namin sa hapong ito, Panginoon. Tago niyo po, Lord, sa inyong likuran, Panginoon. And tunay, Panginoon, ang salita mo lang, Lord, ang kanyang mamutawi sa kanyang mga labi, Panginoon. And tunay, Lord, na buksan mo po, Lord, yung kaisipan at puso ng bawat isa, Panginoon. And tunay, Lord, na kung may antukin man po, Panginoon, pakigising po, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Dahil ang salita mo lang, Lord, ang maghahari, Lord, sa kwartong ito. Kaya na pong bahala, Panginoon, tinataas na po namin ang aming dalangin, Lord, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Yan, hello. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na to na ibinigay niyo po sa bawat isa, Lord God. Salamat sa bawat ika po na ibinigay ng bawat isa, Lord God. Gamitin mo sa ito, Lord God, sa ika-extend ng iyong kaharian dito sa lupa, Lord God. At hayaan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng learning, Panginoon, this afternoon sa ituturo mong message sa amin, Lord God. Ano pong mag-ingat sa amin, ito pa kami sa madalangin sa kanyang pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Good afternoon po. Good afternoon. Good night. Wait. Aga pa. So, yung nakasunod tayo, nasan ang pinag-aaralan nating topic? Jesus better. So, ayan. So, Jesus better, wala siyang nakalagay. Wait lang guys, may problem. Ayan. So yan, Jesus better. So, na-mention sa atin ni Pastor Bray last time na although Jesus is great, so kasi yung series natin is better. So, let's start with our topic. Jesus is, anong basa? Greater. So, Jesus is greater sa lahat ng bagay, no? So, Jesus is greater than popularity. Ano po ibig sabihin ng word na popularity? Diba last time tinanong kayo, sa boys pinag-uusapan namin last time sa discussion yung paano kung popular ka, pero diba, naalala mo. So, sa atin na lang yun. Okay? Okay. So, popularity, usually, ganito siya. Sino ba yung may famous ba dito? Famous, oh. Hirap replyan niya, 97. Isa nga lang, hirap eh. 97. Tapos yung notif mo, dami. Yan. Sa panahon daw natin ngayon, maraming tao yung gusto natin is ganyan. Kasi meron siyang, nakakapag-provide siya sa atin ng self-esteem. Ano po yung self-esteem? Confidence. So pagka feeling mo famous ka or famous ka talaga, yung attraction mo towards sa sarili mo, naka-base kung gaano kadami yung mga number na nandyan. So, pag halimbawa, konti yung likes, feeling mo hindi maganda yung post. Correct? So, tapos minsan, mini-measure nyo pa yan kung gaano karami yung friends. Sino ba hindi nag-like dito sa picture ko? Ba't kaya hindi nila-like? Yun, di ba meron? So, marami yan. So, usually, kinokontrol tayo ng mga number na nandyan. So, sabi dyan, yung popularity, minsan nagko-compromise tayo para i-sustain yung sarili natin. So, minsan nagiging algorithm nyo siya sa sarili. So, for example, naka-receive kayo ng 10 likes. Tapos, dapat bukas 15 na siya. Okay, so ang ginagawa mo, nagde-dress up yourself ka or depende kung anong pinapost mo. So, minsan, dahil sa mga ganyang bagay, ang hinahanap natin na approval, hindi yung gusto lang natin, kundi yung mga sinasabi ng mga tao na nag-react or nagbibigay sa atin ng validation. Familiar with the word na validation? So pag may tumawa dyan, magkataka, ba't tumawa yun? Hindi naman nakakatawa yung post ko. Pero minsan may mga hindi pa rin marunong mag-react no? Di ba? Hindi naman nakakatawa yung post, tumatawa. Kaya naayusin niya yan. So, hindi lang sa atin na naghahanap tayo ng validation sa maraming bagay. Even nung panahon nila Jesus, yung topic natin ngayon, may mga ganun din. So, kung meron kayong Bible, buksan nyo sa 1 John 12:42 to 43. Yan, Tagalog. Basahin ko na po. Sabi dyan, gayon man, marami rin pinuno ang mga Hudyo ang naniniwala sa Kanya. Sino yung sinasabing sa Kanya? Si Jesus. So, balit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseyo. Bakit daw hindi? Kasi sila ay takot. Sabi dyan, na baka sila ay itiwalag sa sinagoga. Pag sinabing sinagoga, sinagoga yan yung temple. No? Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. So, hindi lang sa atin yung nagsisig ng approval. Minsan, yung mga tao din. Ang sabi dyan, dun sa text natin, nakalagay dyan, marami ang naniwala sa Kanya. In English, nakalagay, many believed in Him. So, marami namang follower.
Pero ano yung condition? Bakit hindi daw sila makapagpahayag? Kasi sila ay takot. Takot saan? Sino po yung subject? Pariseo. Ano yung mga pariseo? Mga priest, di ba? During that time. So sila, hindi nila mapahayag si Christ or yung naniniwala sila pero hindi sila makapaglingkod dahil sila ay grounded ng fear or natatakot sila. So yan, marami ang naniwala, even sa atin, marami tayong alam pero hindi natin tuluyang masabi dahil natatakot tayo kung ano yung sabihin sa atin. Minsan pag Christian ka ba? Minsan ganun. Tapos hindi ka makasagad kasi feeling mo aasarin ka. Di ba may naka-experience na ba ng ganyan? Or lahat kayo proud na kayo ay isang Kristiyano? So hindi lang sa atin, even nung panahon nila, yung praise hinahanap nila yan sa mga higher ups or yung mga tao. Which is sa atin, even ngayon, mga ganyan pa rin yung natural sa atin dahil minsan, it's either bounded tayo ng takot tulad nila or mas nahanap natin yung appreciation kapag merong verbal gratification sa atin or naririnig mismo natin yung compliment, no? So, anong topic dyan? Sabi, the fear of man is a powerful idol. Ulit, the fear of man is a powerful idol. Yan. Bakit siya powerful idol? May dalawang bagay doon na nagsasabi bakit tayo naghahanap ng approval na nagbe-base sa fear. Okay, una, based on peer pressure. Familiar with the word peer pressure? Kung halimbawa, lahat ng grupo dito sa church nagba-basketball, ikaw lang hindi, might as well, mag-basketball ka na. Yun ang peer pressure. Pero hindi ka yun. Hindi mo identity yun. Hindi ka talaga sporty. Diba? Pero just because lahat sila ginagawa na yun, ako din magba-basketball na. Same with other hobbies. Kunyari, limbawa, lahat sila dito ay naglalaro ng specific na laro, tapos ikaw hindi. Ganun din. Maikisali ka na lang. Para maiwasan yung judgment towards you. Ngayon, dahil doon, nagkakato ka ng approval addiction. Ano po yan, sir? Ay, ano po yan? Kuya Franz, pag sinabing approval, sorry. So, pag sinabing addiction approval, ibig sabihin, kapag nagko-compliment yung bagay dun sa peer pressure mo, ang nangyayari? Ginagawa mo na lang siya. Tapos, dahil nakakuha ka uy, magaling ka pala mag-basketball, next time ulit, basketball tayo, halimbawa, gano'n. So, ginagawa mo na siya. Out of, Out of peer pressure. Saan bounded ang peer pressure? Fear. Malapit siya sa word, no? Fear. So, yun, tandaan natin siya, no? Pero hindi kayo. May mga bagay naman na nag-workout accordingly, pero most of the time, ganito. Okay sana siya kung good deeds, pero most of the time, due to influence, hindi siya maganda. Kasi yung peer pressure, ginagawa na lang natin siya para makabilong o ma-feel natin na accepted tayo within the group. Okay? Yan. May sinasabi ang Proverbs 29:15, sabi niya, the fear of man lays a snare, but whoever trusts the Lord is safe. Ayan. Ang fear of man, para daw siyang trap. Akala natin pinoprotektahan tayo ng peer pressure natin, pero unti-unting kinukuha yung freedom natin. Balik tayo sa example natin dun sa basketball. Kung hindi ka talaga naglalaro ng basketball, yung time na kinukonsume mo aralin yung basketball at yung ibang bagay para masundan yung ginagawa ng mga tao sa paligid mo, nawawalan ka o nalulus ka ng freedom. Pero ang counter niya, sabi sa Proverbs, whoever trusts the Lord is safe. Okay? Kung meron kayong Bible, pwede nyo i-check yan. Kapag ang identity daw natin ay nakabase lagi sa approval ng tao, magiging alipin tayo ng audience natin. Nakita nyo kanina yung reaction? So minsan, yung mga influencers sa panahon natin ngayon, gumagawa sila ng content based kung ano yung gusto ng tao, pero hindi yung ano yung gusto nila. Nakukuha nyo? So, doon sinasabi ng Bible sa atin, nagiging alipin tayo ng approval ng tao kapag sa kanila natin yun kinukuha. So, ano pong solution para hindi tayo maging alipin ng approval? Kanino dapat natin kunin ang approval? Sa Panginoon? Sure? Sure yan, ha? Parang hindi kayo sure. Ayan. Okay, yun yung number 1 natin. So, number 2, popularity often competes with faithfulness. Kasi nga, kapag faithful ka, usually bounded ka ng faith,
ginagawa mo yung kung ano yung dapat mong gawin. Obey the Lord. Usually, dapat yun yung ginagawa natin. Pero dahil hinahabol natin yung approval to whoever or kung sino man yung audience natin, nagko-compromise tayo dun sa faithfulness natin. Okay? Halimbawa, sa pag-attend ng church, kung nakasanayan na natin na meron tayong Bible study tuwing Saturday, pero dahil marami tayong ginagawa at nagkakaroon tayo ng peer pressure, ang nagiging audience natin yung external. So, ang nangyayari, kinukonsume niya yung bagay na dapat dinalaan natin sa Lord. So, ang nangyayari, nagko-compete siya. Saan? Saan daw nagko-compete? Sa faithfulness natin. So, pag gano'n, minsan, ano ba ang nasusunod? Sarili natin o sarili natin? Minsan, pag sa sarili natin sinunod natin, saan tayo mag-e-end up? Saan? Saan? Sa labas? Wala na ako nagtatanong, no? Dapat di ka nagtatanong kasi nga preacher ka. So, ayun, going back. Pero most of the time, mas ang sinusunod natin yung peer pressure natin kasi di ba bounded nga tayo ng approval addiction. So, most of the time, kapag nagkaroon kayo ng kayayaan, tapos may gawain tayo, ang tendency, mas nasusunod yung external. So, hindi na lang tayo atin kasi kailangan natin gampanan yung iba. So, nangyari, it competes with our faithfulness. Sabi niyo dyan, following Jesus caused acceptance. Yan. Sabi, balik tayo doon sa text kanina. They wanted Jesus, but they also wanted the approval of people. So, hindi kasi siya pwedeng mag-coexist. Yung nangihingi ka ng approval, other people, and at the same time, yung approval ni Lord. Nagkaroon sila ng problema doon sa chapter sa John. Diba? Parang gusto naman nila, they wanted Jesus or kinikilala nila. Pero hindi nila magawa yung part nila dahil natatakot sila doon sa mga Pharisee o yung mga Pariseo. Pero again, pag gano'n, hindi nila nagagawa yung part nila, ano nangyayari? Useless or wala nang saysay kasi hindi na ma-materialize yung paniniwala nila kay Jesus or yung paniniwala nila. Sabi dito sa Galatians 1:10, I am now seeking the approval of man or of God. So wala po siyang gray area. So it's either you ask approval or inaasam mo lang na approval is for the people or approval ni Lord. So most of the time, sa panahon natin, mas marami tayong kino-compromise kasi kailangan natin ng approval ng ibang tao. Yun yung reality at nakakasad sa atin bilang mga Kristiyano. Most of the time, si Lord ginagawa natin siyang final source. No? Hindi siya first. So, anong nangyari? Halimbawa, merong swimming, tapos Sunday. I'm aware tayo na meron tayong gawain ng Sunday. Pero dahil mas gusto natin na nandun tayo, hindi naman siya masama, pero yun yung pinaka-best example. Ang hirap tanggihan, family swimming, o ikaw lang wala. Parang black sheep ka nun. Tapos sa church ka. Di ba usually ang nangyari, binibigyan na lang natin na, atin na lang ako next time na lang po. Kasi kailangan ko samahan niyo. Hindi naman siya bawal. Pero yun yung mga example na compromise natin yung ating Panginoon sa maraming bagay. Ayun. Kaya sabi dyan, ang tunay na test of faith ay hindi lang kung kaya mong sundin si Jesus kapag lahat ay sumasang-ayon sa'yo. If everything went well, madali sumunod. For example, wala naman ang problema sa buhay, maganda yung grades ko, okay naman yung pamilya namin, may bike ako, nakapunta ka church, wala ang problema. Wala kang kino-compromise. Parang yes Lord ka talaga all the time. Ang mahirap kapag meron ng mga external factor na naghihindran sa yung sumunod. Ano po yun? Yung mga example natin kanina. Di ba marami rin tayong excuse. And even me, or ako personally, may mga ganyan din akong pinagdadaanan. Lalo na kapag nandun na kayo sa adulthood, may mga ang hirap tanggihan. Di ba? Lalo na sa paligid mo. Ang usually sinasabi natin doon for the sake of them or to give them courtesy. But in reality, ang nangyayari is nadi-disappoint natin si Lord. Okay? So, nakakuha niyo yung point. Halimbawa, ano bang mga example na hindi tayo mababash? Marami kasing ganyan na parang in reality, tanggap siya sa lipunan, pero as a Christian, yung belief natin, hindi natin kino-compromise.
Pero for the sake na hindi tayo maging corny sa paningin nila, ginagawa natin na join na lang tayo. Anong usual bandwidth ng mga tao sa labas? Diba? Parang if you can beat them, join them. So usually, yun yung ginagawa natin. Ako personally, madalas ganun. So subject din ako sa bagay na yan. So sabi dito, yung last natin is yung Christ approval matters most. Pabasa nga po. Matters most. So ano yung title natin? Jesus, ayun, nasa taas po. Is greater. So Jesus is greater than popularity. So ang sabi dyan, Christ approval matters most. Pag sinabing most, meron pa bang superlative na yan eh? Meron pa bang iba? Wala, mostest. Anyway, walang ganon. So most na siya, ibig sabihin, pinakataap, tok-tok, tugatog. So wala na siyang ibang, tawa sa unahan. Joke lang. So ayan. So ibig sabihin, wala nang masigit. So kung merong mas igit, dyan sa Christ approval, ibig sabihin, ang audience mo, kailangan mo i-check. Sino ba ang audience natin? Or sino ba yung sinisik nating approval? If ang approval natin, kinukuha natin dun sa mga validation externally, yung mga tao sa paligid natin, hindi siya, ay nagko-compromise tayo at hindi natin kinukuha yung approval ng ating Panginoon. So balik tayo sa number 1. Ano yung number 1 natin? Sa powerful idol. Anything na nagkakaroon ka ng time more than sa sinasabi dito na Christ approval matters most is your idol. Okay? It's either pwede yung time, kung ano man yung ginagawa natin, pwedeng your relationship towards other people, kung meron kayong mga partner, tapos yung partner nyo demanding, ka na mag-church, date na lang tayo. So for example, ganun. So ang approval mo nakabase saan? Sa partner mo. So ayan, so minsan nagko-compromise tayo madalas doon. Kasi baka mag-break, hirap maghanap ng bagong partner. So ayan, so madalas ganun yung nangyayari. Ano pa? Ano naman yung number 2? With faithfulness. Yun nga, so kapag nagsik tayo ng approval, bukod kay Christ, it competes with our faithfulness. So tinitest tayo madalas dyan. All of our decision is tested by our faith. So kapag pumili tayo, anytime na pumipili tayo, yun na agad yun. Pagkagising nyo pa lang, di ba? Minsan, pag Christian tayo, di ba automatically, ang ginagawa natin, pagkagising, pray. So minsan pumipili na agad kayo. Good thing kung natural na siya sa inyo, ibig sabihin, ginagawa niyo na siya, na hindi niyo na kailangang piliin. Pero most of the time, halimbawa, late ka na, wala ka ng time mag-pray. So pumipili ka agad. So hindi na lang ako magpe-pray. Kasi next time na. Diba, gano'n kayo matutulog, diba? Hanggang pagtulog, pumipili tayo ng decision natin. And it competes with our, faithfulness with Christ. Okay? So kaya sinasabi dito, sa number 3 natin, Christ's approval matters most. Ito lang ang nagmamatter at wala nang iba. Anything na magmatter dyan will be subject as your idol. Clear po? Okay. So audience of one. Sino yung one dyan? Si God. Kasi kung kanina, yung nakikita nyo mga number sa likes, comment, and all, kung lahat yun i-maintain mo or i-sustain mo, nakakapagod. Diba? Ang dami nun eh. Lahat yun kailangan mong tignan. Nakaka-burn out. Kasi paano kung merong may mag-disagree? O diba? Hindi na siya maganda for you. Ang nangyayari, nagbabago ka ng identity para i-please yung tao na yun. Pero, ang kailangan lang natin i-please yung audience natin. Sino bang audience natin? Si Lord. Okay? Sa mundong puno daw ng audience, kailangan natin matutong mabuhay para sa isa lang. Para kay Christ lang. So sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. So yan. So, hindi ko na sinama yung everything will be followed. Baka mag-expect agad tayo na ginawa ko naman to pero hindi nag-follow. Again, na kay Lord pa rin lahat ng plan sa buhay natin. Pero ang sinasabi sa atin, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ano pa ibig sabihin, Kuya Franz? Ang mahalaga sa Diyos, mas mahalaga ang Diyos kaysa sa opinion ng ibang tao. Dahil yung tao lang din siya, katulad lang din natin siya. Nagbabago ang isip, nakakalimot, di ba? Hindi siya constant. Yung mga, kaya alam niyo ba kung, di ba mayroong word na ang sabi trend setter? Depende siya sa panahon, yun lang yung trending. So, ang word of God natin, hindi siya nagbabago.
from the beginning to the end. So, ibig sabihin, yung mga trend sa atin, yung approval ng tao, lumilipas siya. Minsan, ginagawa mo yung best mo for a specific season of your life. Tapos na siya ulit. Wala ka ng audience doon kasi iba na ulit yung gusto nila. Yun ang nangyayari kapag ang hinahanap nating approval is based on sa tao. At kapag ganun, nawawala din yung identity mo dahil nakabase ka kung ano yung trending, kung ano yung gusto nila mangyari. Okay? Pero if you are a Christian and you seek approval of God and His righteousness, ang identity mo na kanino? Na kay Christ. So you belong with Christ. So hindi magbabago ang identity mo from beginning to the end. You don't compromise, you don't compete with your faith. Okay? So yan, for the application na tayo. Bilis lang, no? So dito, ibahin natin siya. Sabi dyan, mas takot ba akong ma-reject ng tao kesa displease ang Diyos? Yan. So sa groupings natin siya pag-usapan. Okay? So let's pray. Hallelujah, Lord God, Panginoon, maraming salamat sa afternoon na to, Lord God, na binigay mo sa amin. Lord God, I pray na tumatak sa bawat isa na nandito sa room na to, Panginoon, yung sinasabi sa salita mo, Lord God. I pray na lahat kami, Panginoon, ay laging unahin yung approval mo kaysa sa approval ng ibang tao, Panginoon, dahil alam namin na sa iyo, safe kami, Lord God, at meron kaming patutungo ang maganda, Lord God. I pray na ingatan mong bawat isa, Lord God, sa groupings na ma-digest namin maigi, Panginoon, yung pag-seek ng approval mo at hindi sa tao, Lord God. Ingatan mong bawat isa sa pag-uwi, Panginoon, mamaya sa aming pag-iwahiwalay at nawa, ikaw po ang gumabay sa amin sa magdadaang linggo, Panginoon. Ito po ang aming sa magdalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.